Grammy Recording Academy naglabas na ng listahan na kasama sa Best Asian Pop Music Performance. Hindi kasama ang Pilipinas at ang SB19 at ang BENI, kundi ang Japan Pop, China Pop at Korean Pop lamang. Ayon sa Grammy, hindi raw qualified ang ibang Asian Pop, kundi ang tatlong Asian Pop lamang na ito ang kasali, ang Japan Pop, China Pop at K-Pop. Hello 18! Welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Talagang kalat na ang usap-usapan na may 5 kategoryang dinagdag ang Grammy. Ito ang pinakauna, ang pinakasikat, ang pinakatrending, ang Best Asian Pop Music Performance na kung saan masasabi nating unfair talaga. At ang iba, tinatawag na racist ang Grammy. May kinikilingan. Hindi mo madiktahan ang isip ng mga Asian fans, lalo na ang mga Filipino na nakabase sa buong mundo at buong Asia. Bakit hindi nakasama ang ibang pop culture o pop music sa Asia? Bakit China, Japan at obviously Korea lang? At heto nga, may dalawa lang ang criteria at eligibility. Bakit nakasama? O bakit 3 lamang na P-pop sa Asia ang kasama at ang iba rejected na? Sabi dito, all about markets. Hindi all about talent. Market, ibig sabihin pera. Dolyar ang usapan dito. Rejected ang talent, ang totoong talent ng isang artist mula Asia. So, ang The Grammy is need really a money. Kailangan ng pera talaga. Markets at dapat kumikita ang isang pop culture mula Asia. Isa dyan ang Korea, K-pop. At ang pangalawang criteria o eligibility, dapat kunti lang ang halong English words o English sentences ng isang Asian music. Which is ang Pilipinas ay maraming English words o English sentences ang ginagamit sa mga kanta. Dapat daw kunti lang ang English words ang ginagamit. Mostly, lahat ay ang mga dialect. I mean, ang mga language talaga like Japanese, Chinese, at Korean dapat. Ulitin ko, hindi dapat entirely English ang ginagamit sa pag-submit ng kanta. Dapat own languages like Japanese, Chinese, at Korean, which is yan 3 ang eligible. Hindi ang Pilipinas. Hindi ang Taiwan, Vietnam, Thailand. Alam nyo, itong 2 criteria o eligibility, kayang-kayang gawin yan ng mga Filipino. In terms of market, kayang magtulungan ang lahat ng 18, lahat ng Pinoy na mahilig sa P-pop music na i-market ang ating pop culture. At ang pangalawa, gawa ng paraan yan. Yung dapat lahat Tagalog. Hanggat maaari, lahat Tagalog na kanta ang isubmit ng mga P-pop artist sa Grammy, lalo na ang SB19 at ang BENI. Say, I've heard, narinig ko na 2 artist lang ang na-recognize ng Grammy from P-pop, ang SB19 at ang BENI. Dapat magtulungan ang 2 yan. Ang 2 grupo, hindi magbangayan dahil hindi nakakatulong. Sila'y naghihilahan at mayroong crab mentality. Dapat tulungan para ma-meet ang 2 criteria o eligibility, ang in terms of marketing at ang paggawa ng pag-focus ng lahat Tagalog songs. Grammy, hindi lang basta-basta talent at looks. Dapat pera din, markets ang iniiral nila. Yan ang nasusulat sa first criteria or eligibility in terms of kategorya. First kategorya, ang Best Asian Pop Music Performance. 5 yan, pero first yan ang pinaka-trending ngayon sa buong Asia. O diba? Kaya naman, tayo na, i-meet na natin ang 2 kategorya at eligibility. Ito na talaga ang realidad na 3 pop lang ang pasok. Kaya next time, I think next year, kung mayroon pa, gawin natin lahat para ma-meet ang 2 criterias at eligibilities na kung saan yan ang dapat gawin at mag-submit ng entries ang P-pop doon sa Grammy habang maaga pa
for next year. At sana makasama na nga ang P-pop at maging apat na yan o anuman Thailand pop, Vietnam pop, pero much better, halos lahat ng pop culture sa Asia ang kasama. Alam nyo, itong dalawang criterias, hindi naman sa nagmamayabang at nagbubuhat ng sariling bangko, kaya itong gawin ng mga Filipino sa anong sulok ng mundo. Una, marketing. Sunod, paggawa ng kanta with own languages, with own words, own sentences, kung may English, kunti lang. Kayang-kaya to, kaya naman magtulungan lahat ng fans. Huwag maghilahan, huwag magbangayan.